Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong ipagpatuloy ang ating pagpupuri at pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Atin pong unang awitin ang bilang 86 sa atin pong mga himnaryo. Halina kapatid, ayong-ayoy mga awitan sa Diyos Ama na lumalang kay Kristo Jesus na banal. Masdan ninyo ang pagkabuti at tunay na pagkaligaya. Tayong magkakapatid na nagsasama-sama sa ating pagkakaisa. Kapatid kong hirang, manatili ka
manatili sa Kanya. Sundin ang utos niya, ang pananampalatayang mayroong gawa, may pag-asa. Kapatid kong hirang, manatili ka sa kabanalan. Ito ang nais ng Amang banal ni Kristo Jesus, nating patnubay. Dito nga sa daigdig, danasa'y pagtitiis, ang tukso sa di malapit, sa salay nabibigit. Ngunit siya'y may pahayag, ang wika'y maliwanag, ang panais hanggang wakas, ang siya lamang magliligtas. Kapatid kong hirang, manatili ka sa kabanalan. Ito ang nais ng Amang banal ni Kristo Jesus, nating patnubay. Patuloy po nating purihin ang ating nag-iisang buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 87 ang ating pong sunod na awit. Doon sa krus, dugo'y nabuhos. Sala natin Kanyang tinubos sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugo si Jesus, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Ang sala nating naglalaban. Sa pag-ibig niya'y tinapan, sa bahin nating pagpilitan, at paglingkuran.
sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Duli Jesus ang nag-adya. Luwalhati sa Kanya. Halina at aking lapitan. Sambahin si Jesus na banal upang magkaroon ka ng buhay. Sa Kanyang ngalan, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-adya. Luwalhati sa Kanya. Atin pong patuloy na purihin, sambahin, luwalhatiin ang ating Panginoong Heso Kristo. Huling awit mga kapatid, 89 sa ating mga himnaryo. Darating ang araw na hindi mo maiiwasan. Sa dakong silangan ay lilitaw. Makikita ng mata hanggang doon sa kanluran. Si Jesus liwanag di matitigan. Darating ang Panginoon maroon. Darating ang siya ay maghuhukom. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hahatol. Sa tunog ng pakakak, mga patay mabubuhay. Haharap sa haring pagsusulitan. Ang gantimpala sa lahat ng tao'y ibibigay. Ligaya sa nagtamo ng tagumpay. Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hahatol.
Unahin mong nakasama, wag sa away na walang hanggang dusa. Darating ang Panginoon. Darating at siya ay maghuhukom. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hatol. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal, ikaw po ang Diyos na buhay ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansang Israel. Ikaw rin po ang tumawag na awat na habag sa aming mga minamahal na mga magulang. Pinagtapatan ka po nila't pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami't nangangayo, Papa, sa iyo pong kabanal-banalang pangalan. Tanggapin mo po amang banal ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Pinasapit mo pa po kami sa panibagong taong ito ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, hindi mo kami pinabayaan. Sa maraming mga araw na nagdaan, pinakain mo po kami, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, Amang Banal, maraming salamat po. Pinagtitiisan mo pa rin kaming lahat. Tinuturuan kami, binubuksan ang mata ng aming mga puso, dinaragdagan, pinatitibay, pinatatatag ang aming mga pananampalataya, na minsan po lamang ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, nalalaman mo po kung paanong ginugol namin ang iyong ipinautang na mga araw. Mga abang tao lamang kami, mahihina. Wala kaming anumang taglay na kapangyarihan. Maliban na, Panginoon, na kami ay iyong saklolohan. Ingatan ang iyong dakila at makapangyarihang kamay. Ama, wala pang nakakaabot sa amin sa iyong banal na kaluwalhatian. At idinadalangin namin sa Huwebes ng gabing ito ang aming mga kasalanan. Huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo pakainin ang aming mga nauuhaw at mga nagugutom na mga kaluluwa. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Hindi rin po namin nalilimutan ipagpasalamat sa iyo ang amin pong mga kabiyak, aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Maging ang pag-iingat mo rin po sa aming mga tahanan, mga sasakyan, halamanan, mga hayupan at mga mumunting ari-arian. Panginoong Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kabanal-banalang pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming dalawang mag-asaway hindi mo pinabayaan. Sina Emmanuel, sina Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel. Maging si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu.
si JC, si BJ, JR at John Macho, Paul, Noren at Sarah, Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. At salamat din po idinagdag mo sa amin ang panibago naming apo na si Richard. Panginoon po naming Heso Kristo, maraming salamat sa iyo at dalangin po namit ipinagpapasalamat din namin sa iyo na maging ang mga kapatiran namin sa laman. Katulad po ni nakapatid na Ekspektasyon, ni Prospero, ni Felicidad, ni Dolor, ni Eliezer, ni Neftali, ni Fe at ni Lolita, 10 ng kanilang mga asawa at sariling mga mahal sa buhay at mga sambahayan at mga ari-arian, maraming salamat po't itinaguyod mo rin. Tulungan mo po sana kaming mga mag-aanak at mga magkakaibigan at sa gabi pong ito'y ipinagpapasalamat ng iyong lingkod na patuloy mong dinaragdagan ang iyong kawan ng mga panibagong mga lalaki at mga babae na nangagnanasa rin namang mapabilang sa iyong mga anak upang makinig at mag-aral ng iyong palatuntunan. Sa mga kamay mo po'y ipinagtatagubili namin ang kanilang mga kapalaran at naway tipunin mo rin silang lahat sa iyong banal na iglesia. Sa ikalawang pagparito mo po'y makasama naming makakapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Salamat din sa iyo, Amang Banal, ang ilan sa aming mga kamag-anakan na naroroon sa malalayong mga bansa at mga bayan, hindi mo po pinababayaan katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel, ni Shannon at Analira, gayon din po ni Jacob, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at Ador Aquino, Pido at Victoria Marangkes. Gayon din po si Flor Bautista Gonzales at Rosemary Lucerna Gonzales. Amang Banal, malalayo sila sa amin. Hindi namin malaman kung paano namin sila sasaklolohan sa gitna ng kanilang kagipitan at pangangailangan. Dadapwat taglay ng aming mga pananampalataya. Ikaw rin po ang nagturo sa amin. Sa sanglibutay marami kaming kapighatian, ngunit magpatuloy kami sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Ano mang aming ipapanalangin sa pangalan mong Kristo Jesus, ito ang iyong diringgin sa langit, ito ang iyong gagawin, ito po ang iyong ibabasbas at pagpapalain sa bawat isa sa amin sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Jesus, sa gabi pong ito, nawa po, kasangkapanin mo pong muli ang bibig ng iyong hamak na lingkod. Tulungan mo po sana siya, banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, bigyan mo po ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung ito po ay aming mapakinggan, maging mga tulad kami sa mga tupang maaamo, na ang lahat ng iyong mga aral na aming maririnig, ito'y aming sampalatayanan na ikaw nga ang nagturo, ang nagbigay sa amin, ang nagbigay sa amin ng katalinuhan at kaalaman na magiging dahilan upang lumawig pa ang aming mga hiram na buhay at kami po'y patuloy sa pagtahak ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon naming Yesus, ang lahat po ng ito isinasamo namin, ipinapakiusap, sinasampalatayanan naming ibabasbas mo pong muli sa amin. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon, mga minamahal po naming mga kaisang puso, kaisang palad at kaisang pananampalataya, at kasama namin sa aming mga pag-aaral, pakikinig ng mga banal na aralin na inihanda ng Panginoong Heso Kristo sa ikaliligtas po ng ating mga kaluluwa. Atin na pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa ikalawang aklat po na isinulat ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na noon po ay nasa Korinto. Sa kanya pong ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 18, ito po ang ating pinakapaksa. Samantalang kami
ang tinutukoy po ang mga apostol ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita, ang ibig sabihin hindi nakikita ng mata, ay walang hanggan o walang katapusan. Kahit na po ito ay ating basahin sa King James Version na pinagmula ng ating Bibliang Tagalog, ganito po ang pagkakasabi. While we, pertaining to the apostles, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Gayon din po, wala pong pagkakaiba. Kaya nga po sa katotohanan at kaliwanagang ito, ipagpapatuloy na po natin kaagad ang pagtatanong. Bakit po baga ang talatang ito, 2 Korinto 4:18, na sila ay hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang lahat ng nakikita nating mga tao ay may katapusan, sila'y tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang hindi nakikita ay walang katapusan o walang hanggan. Bakit nga po baga ibinangon sa atin ng Panginoong Hesukristo ang talatang ito upang siya nating maging paksa? Ngayon ang tinutukoy 2015. Nasa 2015 na po tayo, Enero 29. Buksan po natin ang dahilan. Sang-ayon din po sa sumulat ng talatang ito, basahin po na naman natin ang kanyang mga sulat kay Timoteo sa kanyang 2 aklat, Kapitulo 3 at versikulo 1. Dadapwat alamin mo ito. Ang kausap po ni Apostol Pablo ay si Timoteo. At kung sino po si Timoteo, ito ay isang batang mananampalataya na kasakasama niya na tinuturuan niya ng pamamahala sa mga lokal na pinagsusuguan sa kanya. 3:1, 2 Timoteo, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ito nga po ang dahilan kung bakit ang paksa natin ibinangon ng Panginoong Hesus sa huling araw, sapagkat ang huling araw nating ito ay talaga pong mapanganib. At namamalas po natin, patuloy po na lumalago ang katampalasanan, karimari-marim, karumal-dumal, at tila po wala nang paglulubag ang mga tao sa paggawa ng mga kasamaan. Nalalaman po natin, una na nga dyan sa ating inang bayan sa Pilipinas, at maging sa buong mundo man. At ibig ko po na malaman natin kung papaanong sa Pilipinas patuloy ang paglago ng kasamaan, yun po ay nagaganap sa lahat ng bansa, sapagkat ito ang sinasabi ng Biblia, ito ang inihuhula ng Biblia, 2 Timoteo 3:1, sa huling panahon natin, talagang magiging mapanganib. Nakikita nga po natin O isang halimbawa na lamang ngayon po wag na nating pag-usapan yung ibang mga krimen na nangyayari na regular. Merong mga bagay na nagaganap na hindi dapat mangyari. O sa Pilipinas na lamang, ang tao ngayon kahit mahal ang taxi, sumasakay ng taxi sa pag-aakala nilang mapayapa at medyo tahimik at meron silang
kapayapaan pag taxi ang sinakyan. Inaakala nila ang mga taxi driver matutuwid at may takot sa batas. Ano po ang nangyayari? Ngayon po yung mga taxi driver na ang mga hold-upper, mga kapatid, at mga mamamatay tao. Nung una yung mga tricycle. Hindi ba ilan na nababalitaan natin mga tricycle driver hindi lamang nang-hold up, ginagahasa pa at meron pa dyan ibinaon pa yung babae sa tinatawag na kabukiran. Napakapanganib po ng panahon at maging sa loob ng mga bahay. Merong mga martilyo gang, merong akyat bahay, meron pang kung ano-ano na sari-saring scam na bumibiktima sa mga tao na walang kamalay-malay. At talaga pong mapanganib kahit na nga po dito sa tinatawag na karunungan na lumago hindi po baga sa Facebook, sa internet, sa YouTube ang daming mga scam. Nariyan ang kakausapin ka sa Facebook, akala mo tiyuhin mo o tiyahin mo, bibiktimahin ka pala. Ilan na nga po ang nakita natin narinig sa mga balita ng ABS-CBN, mga magulang namin, at hindi lamang sa Pilipinas, dito rin sa Amerika, sa Europa, maging sa China, at sa lahat ng mga bayan at bansa. Sa huling araw natin ay talagang napaka-mapanganib po ang panahon. Ang patuloy ang pagsama ng kalikuan, mga kapatid, at ito ngang kadilimang ito ang siyang sinasalunga natin na siya rin namang dahilan na patuloy na pagbaksak ng mga ekonomiya at patuloy na kahirapan ng buong sanglibutan. Bakit nga po baga sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw nating ito ang panahon ay magiging mapanganib? Paano? Pinatutunayan sa atin na ang sinasabi ng Biblia ay kasalukuyang nagaganap. Sa 2 Timoteo din po, Kapitulo 3, versikulo 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayan po, I am the best, I am the greatest. Magmula nga po dyan sa mga palaruan, palakasan hindi po ba? Kunin na lang nating halimbawa yung mga boxing. Hindi ba yung mga boxer player, pag ini-interview, nako, mas malakas ang suntok ko, mas mabilis ako, walang tatalo sa akin. Hindi po ba? Hindi ba maging yung mga nakaraang boxer ng kanilang kapanahunan I fly like a bird, I sting like a bee. Hindi po ba? Mga kapatid, I am the best, I am the greatest. Hindi ba yan ang nangyayari at maging sa politiko, sa ating tinatawag na politika? Nangakakulong na yung mga congressman, nangakakulong na yung dating presidente, nangakakulong na itong mga mandarambong at mga magnanakaw ng kabangyaman ng ating bayan. I am the greatest, I am the best pa rin, kakandidato pa rin sa darating na eleksyon kahit na mga kriminal, mga kapatid, at mga mandarambong. Bakit? Ano ang dahilan? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi. Hindi po ba nangyayari yan? Tinamaan ng sinalibad ng nakikita mo na ang mga ating mga kabataan walang tulay, walang kalsada. Nakikita na natin walang paaralan. Yung mga guro naglalayasan sa Pilipinas sapagkat kung swelduhan ng gobyerno kakarampot. Sapagkat yung kanilang mga allowances, alam na ninyo kung kaninong bulsa na papapunta. Maging ang mga nurses, maging ang mga doktor. Kaya sa Pilipinas mas marami may sakit kaysa manggagamot, kaysa mga nurses, sapagkat ang mga nurses natin at mga doktor pinababayaan ng ating pamahalaan sapagkat hindi nga po napupunuan ang kanilang pangangailangan kaya naglalayasan. Bakit? Ano ang dahilan?
ang mga namiminuno, maibigin sa salapi. Sobra kung mandambong Talagang said na said. Nakikita nga natin hindi ba yung mga scammer sa ating politika ipinakita yung pera umaapaw doon sa kanilang mga bathtub. Pagkatapos pag nasa sakote, turo dito, turo dyan. Ang nangyayari, mga kapatid, para bagang walang nagnakaw at wala tayong nakikitang talagang naparusahan ng dapat na iparusa sa lahat ng mandarambong. Sa ibang mga bansa, lalo na sa komunistan China, yung gumawa ka lang ng feke na gatas, kamukha ng alam natin Ang daming namatay na bata, galing sa Pilipinas pala yung baby formula nang mapatunayan ng gobyerno ng China kung sino ang pinakautak, inihilere yan at pinagbabaril yan. Pinagpapatay, firing squad. Kaya doon sa komunistan China, matatakot na nagayahin yung mga pusakal na mga mandarambong na yan o mga gumagawa ng mga feke na mga bagay na dapat sanang makatulong sa kalusugan ng bawat tao. Mga kapatid, ano pa ang sinasabi ng Biblia? Sapagkat sa huling panahon ang mga tao ay magiging mayayabang. Hindi ba nalalaman natin yan kung yayabang ng mga, ng mga tao? Unahin mo nga dyan, sa politika na naman. Ang yayabang, nasa husgado na at naaakusahan na ng mga tinatawag na yung tinatawag na mga paglago ng kayamanan na hindi maipaliwanag nagpapakilala pa rin na siya ang karapat-dapat maging presidente. Mga kapatid at mga magulang, mga mapagmalaki at mga mapagtungayaw. At ang mga kabataan, masuwayin sa mga magulang. Yan po, hindi ko na kailangan lubos na ipaliwanag. Sapagkat yan, kahit na kami dito sa Amerika at kahit na kami, nararanasan namin, meron tayong, hindi naman lahat, meron pa rin tayong mga anak, mga apo na masuwayin, matitigas ang ulo. At kung pinagbabawalan mo, na nagre-rebelde ng walang dahilan. Kaya nga po, dyan nauso yung salitang rebel without a cause. Pagwiwikaan lang ng ama o ng ina, gaganti pa at magsasalita pa at nagagalit pa sa mga magulang. Hindi po kami nagtataka. Bakit? Narito po sa Biblia, sa huling araw, magiging masuwayin ang mga bata sa mga magulang. Ano pa? Mga walang turing at walang mga kabanalan. Ngayon, mga iginagalang po namin, mayroon pa po bagang ipinagpapatuloy na sabihin ang mga nangyayari sa atin ngayon sa pamamagitan ng hula ni Apostol Pablo sa huling araw na ito. Ipagpatuloy po natin ang 2 Timoteo 3:3 po naman. Ang mga tao ay magiging walang katutubong pag-ibig. Mawawala na po yung naturalesa sa tao. Ang tao po nang lalangin ng Diyos, mga kapatid, isang lalaki at isang babae. Yun po ang natural. Ang natural po, maski sa hayop, opposite sex. Sila ang nag-iibigan, sila ang nagsisipingan. Wala na nga po yung natural sex ngayon Kung alin po yung taliwas, kung alin yung ikinagagalit ng Diyos, yun ang ginagawa ng mga tao sa huling araw. Kaya nga ngayon lalaki sa lalaki, babae sa babae. Mga walang paglulubag. Nako, mga pabigla-bigla. Pag naisipang pumatay, papatay. Pag naisipang manghold up, manghold up. Pag naisipan na manakit, nananakit. At mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Mga mababangis, nakakatakot. Di ba, meron pa tayong nababalitaan dyan ginahasa na, pinatay pa, pinagputol-putol ang katawan at itinapon kung saang iba't ibang mga dako para hindi siya masakote. Mga kapatid,
hindi maibigin sa mabuti. Ano bang mabuti? 7:12 ng Roma, ang utos ng Diyos, banal, matuwid at mabuti. Sa makatwid, ang mga tao sa huling araw hindi magiging maibigin sa mga kautusan ng Diyos. Natotoo po naman. Kaya nga dito sa huling araw nating ito, maraming nagsasabi sa amin. Ayaw naming sumama sa inyo, kapatid na Cirilo. Bakit po? Maraming bawal sa inyo. Isipin ninyo yan. Yung mga ilang nakikinig sa amin, magpapadala sa amin ng mga email at ng mga sulat nagsasabing kaya ayaw naming sumama sa inyo, kapatid na Cirilo. Maraming bawal sa inyo. Yung palang nagpadala sa akin ng komentong niyon, isang halimbawa, tomboy. Meron pala siyang kalaguyo na babae. O isang lalaki. May kalaguyo naman siya na isang lalaki. Ayaw nilang ipagbawal yun. Ano gagawin namin sa inyo? Anong ituturo namin sa inyo? Sige-sige na lang. Pare-pareho tayong tatapon sa impyerno. Ayaw po naming mangyari ang mga bagay na iyan. Kayo po ang magdidesisyon sa inyong mga kaluluwa. Basahin ninyo unang Korinto 15:1-2. Ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral, ang wika ni Apostol Pablo. Kung ayaw ninyo, doon sa ipinagbabawal, bahala kayo sa inyong mga kaluluwa. Ituloy po natin ang 2 Timoteo 3:4 naman. Mga lilo at matitigas ang mga ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawan. Ayan. Kaya nga po sa mga Facebook makikita natin inuman dito, inuman dyan. Sayawan dito, sayawan dyan. Party dito, party dyan. Mga kapatid, pasyal dito, pasyal dyan. Kalayawan. Kaysa mga maibigin sa Diyos. 3:5, may anyo ng kabanalan. Ang karamihan ng mga tao ngayon, akala mo banal na banal. Hindi ba totoo yan? Makikita mo, naglalakad sa daan, nakaputi. Sa kanilang dibdib, ang lalaki ng krus, ginto, pilak, mamahaling bato. Sa mga hikaw ng mga babae, mga krus. O meron pang mga tao na naglalagay ng tato, litrato ni Kristo, litrato ni Birhen Maria, nakatato sa kanilang mga braso, sa kanilang mga likod, sa kanilang mga dibdib. Anyo ng kabanalan. Ngunit, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. At 3:6, sa mga ito ang nanggagaling ang mga nanggagapang sa mga bahay. Hindi po ba, wag naman kayo magagalit sa akin? Karamihan ang nahuhuli ng mga hustisya. Karamihan ng dinadampot na mga masasamang mga tao, may mga tato ni Birhen Maria. Nangakasuot ng krus na malalaki sa kanilang mga dibdib. May anyo ng kabanalan, pero sila ang mga nanggagapang. Sila ang mga akyat bahay. Sila ang mga mandarambong maging sa politika. Yung mga politiko natin, karamihan dyan, huwag naman kayong magagalit, ang lalaki ng krus. Yan ang sinasabi ng mga estatistika sa Pilipinas. May 90% ang mga nakakulong sa bilangguan sa atin miyembro ng simbahang kinagisnan. Huwag kayong magagalit sa akin. Nababasa at naririnig lamang namin yan sa TFC channel, mga kapatid. At sa kanila nang gagaling ang bumibihag ng babaeng haling at lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. 3:7, na laging nagsisipag-aral. Nakaw! Ang mga, kunyari, mga banal na ito, ayan naman, yung mga protestante naman. Mga iginagalang namin ng mga magulang at mga kapatid. Mga kapatid, ano naman ang sinasabi dito sa mga protestante naman? Na makikita natin yan halos hindi rin tumitigil ng pag-aaral at pahamamahayag ng evanghelyong kanilang nakikilala. 3:7, na laging nagsisipag-aral, kailanman hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Mga tagapakinig po namin, kaya pati yung mga ebanghelyo na yan
ipinangangaral at itinuturo ng maraming relihiyon na wika nila sila'y mga protestante, mga hallelujah, amen, praise the Lord, wag naman kayong magagalit, hindi po makaalam ng katotohanan. Yun lamang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi nila matanggap Pwede ba nating burahin ang unang Tesalonika 2:14? Pwede ba nating tanggalin sa Biblia na si Kristo ang ulo ng katawan, Colosos 1:18, at ang katawan ay iglesia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo? O hindi ba yung mga protestante, Trinity, Emily, kung ano-anong mga pangalan, at maging yung mga relihiyong itinayo ng tao, obispong tao, leader na tao, hindi nila matanggap ang Kristo, nakaupo pa rin at siya pa rin namiminuno ng kanyang iglesia hanggang sa huling panahong ito, 2015 na, si Kristo pa rin. Sang-ayon sa Mateo 28:19 hanggang 20, ako ay isa sa inyong parati sa iglesia hanggang katapusan ng sanglibutan. Ako ang mamiminuno, ang ibig lang sabihin ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi natin siya dapat tanggalin at alisin bilang pinuno ng kanyang sariling iglesia. Yan lang hindi nila matutuhan na laging nagsisipag-aral. Basahin ninyo 3:7 ng 2 Timoteo. Kailanman hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ngayon, saan po bagang panahon? Saang panahon ayon sa Biblia ang katulad nitong huling kapanahunan natin na ating tinatahak? Meron bang pinaghahalintularan ang panahon natin ngayon 2015 sa mga banal na kasulatan na napasulat? Kaninong panahon yan at kailan nangyari? Lucas 17:26, ang Panginoong Jesus ang magpapaliwanag sa atin. Basahin natin. At kung papaano ang nangyari sa mga kaarawan ni Nunong Noah. Ayan, yung gumawa ng daong bago gunawin sa pamamagitan ng tubig ang sanglibutan. Panahon ni Nunong Noah. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Kapag binabanggit yung kaarawan ng anak ng tao, yaon po ang tinatawag na huling araw. Yaon po ang tinatawag na araw na ikalawang pagparito ng Panginoon upang hatulan na at tapusin na itong ating sanglibutan na masamang-masama na at ang kasamaan ay itinutulad sa kapanahunan ni Nunong Noah. Meron pa ba na ibang kapanahonang pinagtutularan ang mga araw natin ngayon sa balat ng lupa? 17:27 ng San Lucas. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. 17:28. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Ito po. Kung paanong nung panahon ni Nunong Noah, ang tao'y kumakain, ang tao'y nagpapakaligaya, ang tao'y nagsisipag-asawa, ang tao'y nabubuhay sa kalayawan at sa mga kasalanan. Kaparehon din naman ang kapanahunan ng kaarawan ni Lot. Ito po yung sa Sodoma at Gomora. Ano ba? Ng kapanahunan ni Lot. Sila'y nagsisikain. Ayan. Kaya dito po, huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Sa Facebook mismo nakikita ko kain dito, kain dyan ang mga tao Ipinakikita pa sa Facebook kung paano ang paglaklak ng inumin ng mga alak na mamahalin. Nakikita ko sa Facebook yan Ang sayawan, ang inuman, ang masasarap na ulam. Sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili. Ayan, di ba sa Facebook maraming nagbibili ng kung ano-ano? Sila'y nangagtataniman o nangagtatanim. Sila'y nangagtatayo ng bahay. O hindi ba sa huling araw na ito
Hindi ba maraming nalalaman natin ang mga tao nagtatayo ng mga mansyon, ng mga tinatawag na yung mga lugar ng mga kaligayahan, yung mga kasino. Dito sa Los Angeles lamang nung araw, para ka makapaglaro sa kasino, 2 oras magbibiyahe ka sa Las Vegas sa pamamagitan ng kotse. Pero ngayon po, hindi ka nalalabas ng Los Angeles Ang dami na pong mga kasino dito, mga kapatid. Sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. 17:29 ng Lucas, dadapwat ng araw na umalis sa Sodoma, Silot. Umulan mula sa langit ng apoy at asupre, nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Kaninong mga kapanahunan itinutulad ang panahon natin sa huling araw? Katulad din po ng panahon ni Nunong Noah bago ginunaw ang unang sanglibutan sa pamamagitan ng tubig. Kaya nga sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 9, versikulo 26, ang huling bahagi, ang wakas niyaon, ang wakas nitong ating sanglibutan sa pamamagitan ng baha. Pagkatapos po mga digmaan, ang kawakasan ay naitalaga na. Kaya ngayon nakikita ninyo, ang lalakas ng ulan, ang lalakas ng bagyo, ang lalakas, may mga tsunami pa. Bakit? Katulad ng panahon ni Nunong Noah, magkakaroon muna ng baha. Baha. At sangayon sa Panginoong Jesucristo, Mateo 24, hindi ko na babasahin, mga lindol, pati ang mga bituin ay mga lalaglag sa langit, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang kaliwanagan. Kaya maraming nababalitaan tayong mga eclipse, at merong mga buntala na nangaglalaglagan, at hindi lang yan, ito'y mga pasimula lamang. At ng kapanahunan ni Lot, sa panahong umaalis sila sa Sodom at Gomora, nagpaulan ang Diyos ng tinatawag na apoy na nanggaling sa langit. At yan po'y nasusulat sa mga banal na kasulatan. Hindi na po tayo gugunawin sa pamamagitan ng tubig lamang. Yung pagbaha ngayon, yun ay pasimula ng paghihirap ng sanglibutan at yung mga digmaan, mga lindol at sari-saring kalamidad. Pagkatapos nito, maging ang simbahang Katoliko, ipinasulat nila sa kanilang tinatawag na pasyon. Kinakanta nga lamang kaya hindi maintindihan ng mga Pilipino. Ano ba nakasulat sa pasyon? Magmumula nga sa langit, ulan, apoy na masakit, susunog at magpapasakit sa mga taong bulisik. Amen. Yan din po ang nakalagay sa Biblia. Kinanta lamang ng simbahang Katoliko. Para ano? Para hindi nyo maintindihan, hindi nyo matutuhan. Kaya nga, tuwing Kwaresma, tuwing mahal na araw ng simbahang Katoliko, pagandahan ng kanta. May mga tropeo pa, meron pang mga premium. Pagandahan sila ng boses. Ang resulta, hindi naintindihan kung ano ibig ituro na sa huling araw. Katulad ng panahon ni Nunong Noah, katulad ng tinatawag na kapanahunan ni Lot, ang sanglibutang ito'y gigibain at wawasakin ng Diyos sa pamamagitan muna ng mga baha, ng mga lindol, ng mga digmaan, ng tagutom at ng sari-saring kalamidad. At pagkatapos ang araw ng Panginoon, magmumula nga sa langit, magpapaulan, kumukulong apoy at asupre para sunugin ang sanglibutang ito. Una na nga ang lahat ng mga masasamang mga tao. Sangayon din po sa banal na kasulatan, ano po baga ang siyang ugat na dahilan ng mga pagsama ng mga tao sa huling araw na ito? Ang lahat po ng mga bagay, bunga lang ng dahilan kung bakit nga po ang tao sumama. Buksan natin ang istinuturo ni Apostol Pablo, isinulat niya kay Timoteo sa unang aklat naman, Kapitulo 4, versikulo 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ayan po, itong huling panahon natin, ano ba ang dahilan at sumama ang mga tao? Ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat, sa mga aral ng mga demonya. Ang talagang dahilan
Kaya ang tao nawala ng moralidad, ang tao'y nawala ng takot sa Diyos, ang tao'y naging mapagmahal sa sarili, mapagmahal sa salapi, mapagmahal sa lahat ng mga bagay na nakikita, at mga walang turing, walang paglulubag. Sa Romanos 3:10-18, walang pagkatakot sa Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Ang dahilan, umalis saan? Nagsitalikod sa pananampalataya at sa halip, nakinig sa mga aral, utos na mapanghikayat ng mga demonyo. At sa Titos 1:14, sa utos aral ng mga tao, mga salit-saling sabi ng mga tao, mas pinahalagahan nila, mas dininig nila, mas sinusunod nila ang utos ng mga tao. Yung mga salit-saling sabi. Kaya nga ang mga tao nahirate sa mga salit-saling sabi, mga milagro dito, milagro dyan. Kamukha ika yung anino ng punong kahoy ni Birhen Maria, kamukha ika ng Santo Niño, yun ang sinamba, yun ang pinaglingkuran. Sumamba sa mga nilalang kaysa sa lumalang. Romanos 1:25-27. Kaya ang tao ibinigay na sa tinatawag na sarili nilang masasamang mga pita. Kaya nga pati ang mga lalaki, sumisiping na sa kapwa lalaki, ang mga babae, sumisiping na sa kapwa babae. Bakit? Hindi na sila sumang-ayon at nakinig sa mga salita ng Diyos o sa tinatawag na pananampalataya. At alam natin kung ano yung mga utos aral ng mga demonyo. Kaya nga merong mga relihiyon, pinagbabawal ang pagkain ng karne at pag-aasawa. Ang lahat po ng relihiyon, baka kayo miyembro ng mga relihiyon, lalo na ngayong mga sabadista, wag kayong magagalit. Kunin ninyo ang katotohanan. Lumayas na kayo diyan. Hindi po bawal ng Diyos ang pagkain ng karne. Ngayon, kung utos ng doktor, mataas ang blood pressure ninyo, walang kinalaman sa relihiyon, susunod kayo sa utos ng doktor ninyo. Huwag kayong kakain ng tinatawag na baboy. Masama yun sa inyong alta presyon. Pero walang kinalaman sa pagliligtas ng kaluluwa. Pero hindi po ipinagbabawal. Kakain tayo ng karne. At ang wika pa man din, sa 2 Timoteo 4:3, darating ang panahon na sila na magsisitalikod sa pananampalataya, hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga guro na ayon sa kanilang sariling masasamang pita, magtatayo sila, maghahalal ng kanilang sariling mga leader at ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at ibabaling sa mga kata. 4:4 ng 2 Timoteo. Kaya nga merong mga relihiyon, ang obispo namin si Obispo Juan de la Cruz. Ang sugong anghelika namin si ganon at si ganyan. Namatay na yung unang obispong sugong anghel, ipinamana ang iglesia sa anak. Namatay yung anak, ngayon ang apo na ang kanilang pastor at obispo. Kaya nga, ang itinuturo, puro katha ng mga tao. Ng mga taong nung una pa nga, matagal nang patay. Kaya hanggang ngayon, pinupuri pa nila yung mga obispong matagal nang patay. At sa Sibahang Kinagis na naman, mas pinapupurihan pa si San Pedro. Yan bato. Si Pedro ang pinagtayuan ng iglesia. Mag-aral kayo ng banal na kasulatan. Ngayon, ayon sa mga apostol, katulad ni Apostol Pedro, pinatutunayan ba ng mga apostol na talagang sa huling araw na ito, kaya nga dumating ang panahong mapanganib, ang mga tao'y umalis sa pananampalataya at nagsipagtayo ng kanilang mga sariling mga mangangaral o mga leader ng kanilang relihiyon? 2 Pedro 2:1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta. Putulin ko po muna. Tinutukoy po rito ni Apostol Pedro, ito po'y napasulat, humigit kumulang anyo 50, kung hindi po ako nagkakamali, nang si Pedro ay sumusulat na sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa bayan mismo, ang ibig sabihin sa Israel mismo, sa bayan ng Diyos, dumating din ang mga bulaang propeta, bulaang Kristo. Nakatulad din po ng hinulaan ng Panginoong Hesukristo, Mateo 24:5. Sa huling araw ay magsisiparito sa inyo ang mga nagsasabing ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, nariyan ang Kristo. Huwag kayong magsipaniwala.
ililigaw nila ang marami. Ituloy natin, 2 Pedro 2:1, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, bulaang Kristo, magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga maling pananampalataya, itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Kaya nga merong mga iglesia ngayon, halimbawa, magagalit may mga iglesia ni Kristo, pero tanungin mo, sino si Kristo sa kanila? Tao. Yung obispo namin sugong anghel. Yan ang hinuhulaan ni Apostol Pedro. Itatatwa ang Panginoong Kristo na siya rin ang Diyos. At sa 2:2, marami ang susunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila'y pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Kaya may nababalitaan tayo sa mga iglesia ng tao, yung sugo nila sugong anghel, si Kristo'y tao, nababalitaan natin yan ang mga nanggagahasa ng kanilang mga membro. Sila pa ang mga leader ng korupsyon. Sila pa ang namamahala ng kadiliman. O kahit na sa iglesyang kinagisnan at sa mga protestante dito sa Amerika, lalo na nga. O ilan na ang pumapasok sa bilangguan? Mga reverendo, meron pang mga most holy, nanggagahasa. Pati batang lalaki, ginagahasa, mga pedophiles. At meron pa, ginawang sardinas yung kanyang anak. O hindi ba meron ganyan sa Pilipinas? Most Holy Church of God in Christ Jesus. Ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yung leader. Pinuno pala ng mga drug addict. Mga kapatid, demonyo at kalahati pala. Siya mismo pala Satanas. Siya mismo pala nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Inanakan pa yung kanyang diakonisa, yung anak. Mga kapatid, nabasa ko yan sa dyaryo. Sometime ago, in 1992, April, if I am not mistaken, nalathala maging dito sa Amerika, sinaksak niya ang kanyang anak. Pagkatapos, para wag mabulgar, inilagay sa cabinet na bakal. Inutusan pa yung kanyang katiwala bumili ng deodorant. Pinagbobombahan yung buong bahay para wag mangamoy. Pero, nahayag upang maipakilala sa lahat na nagaganap ang salita ng Diyos na walang lihim, na hindi mabubunyag. At ano ang ginagawa ng mga leader na yan, na maraming sumusunod sa kanilang gawang mahahalay, mga pedophiles, mga nanggagahasa, inaanakan ng mga membro. Kaya nga, ilan ang obispo, iglesia ng tao, mga kapatid, nababasa natin pati mga korista nila'y ginagahasa, na dahil sa kanila'y pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Kaya nga dahil dito, pati ang pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos, wika nga, napipinsala. Bakit? Sasabihin ng mga taong nakaalam ng kasalbayihan nila, ganyan ba iglesia ng Diyos? Ganyan ba iglesia ni Kristo? Yung leader ninyo mismo nanggagahasa. Mga kapatid, pumapatay ng tao. Sa kanyang 2:3, ano ang pinakapunong dahilan? At sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo, commercialism, kwarta, salapi. Ang hatol sa kanila mula ng unay hindi magluluwat, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Kaya nga, mga kapatid, ano nga po baga naman yung pananampalataya na iniwanan ng mga unang kapatid, at sa halip na manatili sa pananampalatayang yaon, sumama sila sa mga bulaang Kristo na nangaral ng ebanghelyo na mga katiwalian at mga tinatawag na mahahalay na kapakinabangan upang ipangalakal ang kanilang mga kaluluwa. Alin yung pananampalataya na tinalikuran halos lahat ng mga tao sa huling araw nating ito, na siyang pinakaugat ng pagsama ng sanglibutan. Hebreo 11:1. Ang pananampalataya, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ayan po ang may kinalaman sa ating paksa, 2 Korinto 4:18. Hindi kami nagsisitingin sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, dadapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sa makatwid, napakaganda ng ating paksa. Ang daming mga tao, hindi mabilang sindami ng buhangin sa dagat. Magmula pa ng panahon ng mga apostol, marami na ang nagsitalikod sa pananampalataya na mga bagay na hindi nakikita ng mata. Mas tinignan nila yung material na mga bagay, mahalay na kapakinabangan.
mga kapakinabangan sa laman. Ngayon, Mateo 6:19, ano ang itinuturo ng Panginoong Jesucristo tungkol sa tinatawag na paksa nating ito? Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa. Mateo 6:19, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, dooy hindi nanguhukay ang mga magnanakaw at nagsisipagnakaw sa makatwid sa ating paksa. Yung mga bagay na hindi nakikita, yon ang dapat nating pag-ukulan. At kung alin nga po yung mga bagay na yan na panglangit, yan po ang mga kayamanang hindi nakikita sa makatwid po, baga tulad ng sinasabi sa 4:4 ng Mateo, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kung hindi sa mga salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Sa makatwid ang mga spiritual na bagay, yung mga aral ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang mga kayamanan na dapat nating hangarin, sapagkat kung saan naroon ang ating kayamanan, naroon ang ating puso. Sa San Mateo 6:21, kung ang nasa puso ko ang mga salita ng Panginoong Jesucristo na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan, ko hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapapalayo, mananatili sa atin ang Panginoong Jesucristo. Tulad nga sa sinasabi sa Aklat ng Mga Awit 23:1 hanggang 5, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan ako sa siping ng tubig na pahingahan. 23:3, kung ako man ay lumalakad sa mga lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay sumasa akin, ang kanyang pamalo, ang kanyang tungkod ay nagsisialiw sa akin. Amen. Sa 23:5, ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakaikailanman. Tunay na ang kabutihan at kaamuan ay sumasa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. Ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakaikailanman. Amen. Ano ba ang bahay ng Panginoon? Ang bahay ng Diyos na buhay. Sa makatwid baga ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito nawa ang maging kayamanan natin sa ating mga puso. Manatili tayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Anyayahan natin ang ating mga kaibigan. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipatnubay at ibasbas sa ating lahat, higit na nga sa ating mga bagong kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo.